itong nagulat sa aking tanong dahil medyo nanlaki ang mga mata nito pero saglit lamang iyon at muli naging poker face. Something like that? Really? Mapanghusga ko siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. Gwapo ito at mukhang hindi basta-bastang tao dahil kasama ito sa grupong Bratstvu. Pero ang hindi mag-sink in sa utak ko, si Mika talaga? Hindi dahil ayokong magka-jowa si Mika pero kasi iba ang tingin niya sa mga lalaki. Masyadong mataas ang IQ ng beshi ko at ang tingin niya sa mga lalaki na liligaw sa kanya ay mga kadiring bangaw. Kumanda ka sa akin ngayon, Mika. I can't believe nagugustuhin ka ni Mika. Tinayo mo siya, no? Narinig ko ang ilang pagkaubo ng mga tauhan. Ang iba naman ay tumikim at ang iba ay pasimpleng natawa. Pero nang tingnan ito ni Kevin ng masama ay dumiretso ng tayo ang kanyang mga tauhan. Hindi pa man ito nakakapagsalita ay may malakas na motor ang humarurot sa amin. Para itong si Black Rider sa sobrang kaastigan. Teka, isa lang ang kilala kong ganoon ang umasta. Si Mika. Speaking. Bulalas ko. Lahat kami ay sa kanya nakatingin habang hinuhubad nito ang suot na helmet. Wow, napakagandang babae talaga ni Mika. Napatingin naman ako kay Kevin na hindi kumukurap ang mga mata dahil nakapako na iyon sa mukha ni Mika. Pagbaba ng motor ni Mika ay parang kidlat na lumapit sa kanya si Kevin. Nakatikwas ang isang kilay na beshi at matalim na tiningnan si Kevin. Kung patalim lang ang mata ni Mika, tsak kanina pabulagta itong si Kevin sa kanyang harapan. Yung iya, sana all. Malakas kong hiyaw na ikinalingon sa akin ni Mika. Iyan! Gusto kong matawa sa reaksyon ng aking kaibigan pero pinigilan ko. Kailangan kong magalit dahil sa pagiging malihim nito. Sa buong buhay namin na pagkakaibigan, ngayon pa siya nagkaroon ng secret sa akin. Micaela Zimmerman. Nagkasukatan kami ng tingin ni Mika. Matira matibay. Malakas. Para akong husgado na nakatayo sa harapan ng dalawang tao na ito. Si Mika nabusangot ang mukha habang nakaupo sa single sofa at si Kevin naman ay pasimpleng nakatayo sa kanyang likuran. Gusto ko marinig kaya ikwento mo na. Kanina ko pa kinukulit itong si Mika na magkwento pero matigas din ito dahil ayaw magsalita. Habang si Kevin naman ay parang tuod na hindi rin nagsasalita. Haba, mukhang nag-uusap pa ang dalawang ito. Okay, dahil mukhang tigasin talaga kayong dalawa lalo ka na beshi. Maybe next time na lang. Sabay kibit balikat ko. Hindi ko nalang pipilitin na magkwento ito dahil kapag ayaw talaga magsalita nito ay ayaw talaga. Naka-fierce pa rin ang mukha ni Mika na nakatingin sa akin habang nakahalukip-kip. Anyway, ano na? Hindi na ako mag-aksaya pa ng time kaya naparito ako, Mika. Siguro naman hindi ka natatanggi sa pinag-usapan natin? Napabuga na lang sa hangin si Mika habang si Kevin naman ay nagsalubong ang makakapal na kilay. Tumayo si Mika. Okay, follow me. Okay. Nauna na lumakad si Mika habang si Kevin ay mabilis na sumabay sa paglalakad sa kaibigan ko. Lumapit ito at may ibinulong. Maya-maya inapatingin ito sa akin at mas lalong nagsalubong ang makakapal na kilay. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan ng dalawang ito pero sa tingin ko ay tungkol sa akin iyon malamang. Hindi naman magre-react ng ganoong mukha si Kevin. Pumasok kami sa elevator at bumaba kami sa ground floor. Hindi ko akalain na may basement pala sa magandang bahay na ito. Saka ko na siguro itatanong kay Mika kung sinong magaling na architect ang gumawa noon dahil para kaming nasa ibang dimensyon. Tatlo lang kami sa loob pero parang bawal ang huminga dahil sa mukha ni Mika na hanggang ngayon ay nakabusangot pa rin. Matindi rin talaga ang tama ng kaibigan kong ito. Palibhasa kasi nagtatago ng boylet. Nang makarating kami ay gamit ng kanang kamay ni Mika ay inilipat niya iyon sa gilid na may screen at kusang umilaw ng pula. May lumabas sa monitor na confirmed. Mukhang hindi basta-basta pala makakapasok ang kung sino man na nilalang dahil si Mika lang ang pwedeng magbukas noon. Pagpasok ko sa loob ng basement ay literal na napanganga ako. Is it real? Super amazed kong tanong. Nanlalaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala sa nakikita. Dahil ang basement na iyon ay hindi lang basta malaking room kundi parang isang museum na may maraming nakadisplay na iba't ibang klase ng barila. Mapamalaki man o maliit. Alam ko sa sarili kong hindi ako mahilig sa mga ganoong bagay pero alam kong mga high-ends ang mga ito. Merong mga espada at mga iba't ibang klase ng knife na mukhang ginagamit sa pakikipagdigma. Sa dulang bahagi ay nakita ko ang isang malaking stante kung saan ang maraming klase ng granada.
Naalala ko lang nung high school pa lang kami. Ang kakambal ko si Lander ay nahilig sa mga baril at sa pagtatrabaho niya bilang detective ay pistols at .38 caliber. Pero walang ganito. Sa tingin ko meron ng kapatid ko ng ganito nang hindi ko nalalaman. Lalo pa at miyembro ito na isang sekretong grupo na Bratstvo. Hindi lang nagsasalita ang ungas na iyon. Nasa Pilipinas pa ba ako, Beshi? Ngumiwi si Mika sa akin. Pakiramdam ko ay susugod na tayo para kalabanin ang Taliban. Pwede naman. Sagot ni Mika at naglakad palayo. Habang si Kevin naman ay napaupo sa kabilang dulo. Napansin ko na may malaking table doon at may malaking monitor sa taas. Sa ibaba naman ay ang desktops. Gadget! Sigaw ni Mika. Muntik nang masapol sa maganda kong muka ang inihagis ni Mika sa akin. Mabuti na lang nasalo ko agad. Gusto ko sana itong murahin pero nawala din ang inis ko nang makita ko ang hawak ko. Agad na nagningning ang aking mga mata. Next time na lang kitang mumurahin. Thanks. Ngumisi ako sa hawak kong baril. It's a 9mm handgun for the new beginners. Salita ni Kevin na kahit hindi nakatingin sa aking gawi ay nakatutok lamang ito sa kanyang computer. Tumango na lang ako. Tinawag ako ni Mika at lumapit ito sa makapal na kortina at hinawi iyon at meron palang sliding doors doon at binuksan ng kaibigan ko. Sumunod na ako sa kanya dahil excited na ako sa aming gagawin. Sa bilis ng pangyayari, heto kami ngayon at tinuturuan ni Mika kung paanong bumaril. Hindi ko na rin namalaya ng oras. Tinapik ako ni Mika sa balikat kaya hinubad ko ang suot na protective gears. I can't believe na mabilis ka palang matuto, Lian. Pero hindi pa rin kita papayagan sa mga balak mo. What the heck? Para saan pala ito? Inis kong itinaas ang baril sa aking kaibigan. Hindi ako magpapagod sa ganito kung hindi ako makakaganti sa walang hiyang Hailey na iyon. Langyaban niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nakaratay sa ospital sa Drake ngayon. Makinig ka na lang sa nakakaalam. Hindi porke tinuruan kita, isusugod ka na agad doon. Asik nito sa akin. Aba, hoy, Micaela! Malakas kong tawag sa aking kaibigan nang tinalikuran ako nito. Huminto ito at nag-middle finger sa akin sabay marcha ng lakad papasok kung saan kami lumabas. Super hate pa naman itong tinatawag ang buong pangalan nito at masyado daw feminine sa katulad niyang pwede nang maging maton. Sumunod ako sa kanya. Di bale, first day pa lang naman. Pero dapat na ako magmadali dahil sa pagkakaalam ko ay malapit nang tumakas si Hailey ng bansa. Kailangan muna namin mag one-on-one bago pa niya maisipang makalayas ng bansa. Dumb hell woman. Sa 3 oras kong iginugulo sa pamamahin ni Mika at nobyo nitong si Kevin ay mabilis din akong nakauwi. Nagmamadali ako dahil super miss na miss ko na sa Drake ko. Hindi pa man kami nagtatagal sa biyahe nang huminto ang aming sasakyan. Kahit nagtataka ay sumama ang maganda kong mukha nang makita ko ang 2 sasakyan na nakaharang sa aming dinaraanan. May bumaba na mga malalaking katawan na pawang mga armado. What's happening? Pagtataka ko. Hindi ko rin po alam, Ma'am Lian. Sagot ng aking driver. Napatingin ako sa likuran ko kung saan ang aking ibang bantay. Lahat sila'y nakaalerto. Maya-maya pinag-uusap na ang mga ito gamit ng earpiece. Hey, sandali, ano bang nangyayari? Malakas ako napatili nang mabilis na humarurot ang sasakyan namin at nabangga pa sa pader. Jack, nanuyupi ang likuran ng kotse sa lakas ng impact dahil lahat kami ay talagang naalog ng husto. Magtago ka lang, Ma'am Lian. Kami na bahala dito. Agad akong sumunod dahil nagpapaling-paling na ang ulo ko sa lakas ng pagpapatakbo ng sasakyan namin. Pakiramdam ko hinahabol kami ng kampo ni Lucifer, lalo pat nagpapalitan na ng putok ng baril ang mga bodyguards ko. Kahit ngarag ay nagawa ko makuha ang cellphone ko para tawagan si Mommy, pero hindi nito sinasagot. Kahit si Daddy ay puro ring lang. Habang si Lander naman ay out of coverage naman. Langya naman, no choice na ako kundi si Mika. Mika, may humahabol sa amin! Malakas ako napatili nang naramdaman ko ang pagbangga ng kotse. Mabuti na lang matalas pa ang flexes ko at nakahawak pa ako sa upuan kahit na nahihilo. What? May humahabol sa amin! Where's your location? I don't know. My gosh, ina-ambush na kami! Shit! Malakas na napamura si Mika. Pero hindi ko na narinig kung nagsalita ito dahil tumalsik na ang hawak kong cellphone. Sino ba mga loko-lokong humahabol sa atin? Galit kong sigaw. Hindi po namin alam pero sa tingin ko ay ang kalaban iyon ni Boss Drake. Imo ko na lang po kayo, Ma'am Lian.
Malakas na sigaw ng nasa tabi ng driver. May hawak itong 45 caliber at sunod-sunod ang ginagawa nitong pagpapaputok ng baril sa labas ng bintana. Mabuti na lang at bulletproof ang gamit namin sa sakyan na mula pa kay Drake, habang ang driver naman ay parang nakikipaghabulan kay Satanas sa tulin ng pagkakatakbo. Wish ko lang ay makauwi pa kami ng buhay. Oh dear Lord, ayoko pang mategi. Mag-aanak pa kami ng isang dosena na Drake. Mabuti na lang at hindi ako duwag sa mga ganitong bagay, pero sadyang nakakakaba pa rin pala kapag ganitong nasa actual na. Shit! Malakas na mura ng driver. Pinutokan nila ang gulong natin! Galit na salita nito. Oh, damn hell! Stress kong salita. Naubusan na rin ako ng bala. Lang yung buhay to! Sagot naman ng isa. Hindi ko na lang kung ano pa ang mangyayari dahil narinig ko na lang ang mabilis na pagtakbo ng motorsiklo at mga putukan ng barila. Napayuko ako at niyakap na lang ang sarili habang tinatakpan ko ang magkabilang tenga ko sa malakas na palitan ng putok ng baril. Mahirap nang mabaril ang magandang katulad ko. Langya ba ng mga ito? Isa ka pang demonyitang Hailey ka. Talagang sinasagad mo ng pasensya ko kung kailan naman kakainsayo ko lang gumamit ng baril. Napadilat ako ng tumahimik. Doon ko lang napansin na ako na lang pala ang mag-isa sa loob ng sasakyan nang hindi ko man lang namalayan na lumabas na pala ang mga kasama ko. What the hell? Iniwan niyo ako dito mag-isa? As ang driver ay wala na rin. Hindi ko napansin dahil sa malakas na putukan. Dahil tahimik na ang kapaligiran ay mabilis ang mga kamay kong buksan ng pintuan ng sakyan. Sakto ang pagbaba ko ng kotse ay nguso ng baril ang bumungad sa aking muka na halos ikatanggal ng aking kaluluwa sa tindi ng gulat. What a beautiful day, Miss Ian Griffer, a daughter of the billionaire Griffer clan. Nakangising mukha ni Hailey. Halos hindi ko siya nakilala ngayon dahil mukha itong taka sa mental dahil bukod sa sabog-sabog ang buhok ay wala itong pintura sa mukha. Malaking t-shirt at loose trouser ang suot nito at tsinelas na goma lang ang suot sa paa. Nung una ko itong makita ay nakapostura ito at kumikinang ang pagkatao nito sa naglalakihang jewel sa katawan. Don't be shocked from my looks, dear. Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi ka lang lumandi sa boyfriend ko sa Drake at kumabit, sana magpapakasal na kami. Pero hindi ko rin naman siya masisisi kung ganyan ba naman kayaman ang papatusin niya. Total, andito ka na rin naman. Dapat ka nang ibaon sa hukay. Wait, hindi pala. Dapat may milyones ako mapala sa pamilya mo. Hindi naman siguro kabawasan sa yaman ng mga pamilyang Griffer. Sabay tawa nitong nababaliw pero ang kamay na may hawak na baril ay nakatutok pa rin sa akin. Nawala ang takot na nararamdaman ko at napalitan ng inis sa babaeng mukhang nalipasan na ng pagkain. Pagkakakong natawa, sabay halukip-kip at walang pakialam sa nguso ng baril na nakatutok sa akin. You think you gonna scare me of that shitty things you have in your hand? You can't even brush your dirty hair. Paano ako matatakot sa'yo niyan? How funny. Ang mukha ni Hailey na mukhang matapang ay naging aswang na sa aking paningin. Mukha siyang dugyutin ngayon na kulang sa ligo at parang gusto ko na lang maawa. Bitch! Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Hindi mo ba alam na ikaw na lang natitirang buhay sa sandaling ito? Sabay ngisi nito. Nawala ang pagkakangisi ko at naging seryoso. Napatingin ako sa paligid at ngayon ko lang na-realize na nasa gitna pala kami ng gubat. Nakita ko rin na ang ilang sasakyan na mukhang pinaulanan ng bala at nanlaki ang aking mga mata nang makita kong ilang tao na nakahandusay. Hindi ko alam kung buhay pa ba sila o patay na. Teka, pamilyar ang iba sa kanila. Hindi ba't sila ang kasama ko kanina? Anong ginawa mo sa kanila? Galit kong bulyaw kay Hailey na ngayon ay malaki ang pagkakangisi sa nakikitang reaksyon ko. Ano pa nga bang ginagawa sa mga katulad nilang mga walang kwentang nilang? Kumuyom ang magkabilang kamao ko. Nag-iisip kung ano ang dapat na gawin. Hindi ako takot ngayon sa babae mukhang baliw, kundi sa mga kasama ko. Kung kanina lang ay kasama ko sila at sa isang iglap ay nawala na ang mga ito. Parang gusto ko sakalin sa leg ang babaeng ito. Kung hindi lang may hawak na baril sa akin ay talagang mawawalan ito ng hininga kapag sinakal ko ng husto. Masamang tingin na binigay ko rito at may namumuo ng plano sa aking isipan. How much money I can get to your family? 800 million? 500 million? Or 1 billion? What do you think? Hindi ako umimik at iniyaan lang itong magsalita. Bumuntong hininga ito at talaga naman na nakakaasar ang pagmumukha. Sige na nga, 2 billion for the life of their princess. Nice!
What a lucky woman. Anak na isang mayaman, kinikilala sa buong bansa. Pinangarap ko rin yan eh. Kaya nagsumikap ako para yumaman at makuha lahat ng gusto ko sa buhay, kahit sa maruming paraan. They're calling me a queen dahil sa iba't ibang klase ng pamumuno ko. You can name it, one by one in my own group. Pero nawala lang lahat ng paghihirap ko dahil sa pamilya mo. Kaya dapat lang napalitan nila iyon kung gusto pa nilang makita na buhay ang anak nila. Madilim ang mukha na sambit nito. Ang dami mong satsat, gago. Hindi na napigilan ng bibig ko. Kulang pa nga dahil gusto ko itong murahin mula ulo hanggang talampakan nito dahil sa walang kwenta nitong pananalita. Isa nga itong queen dahil ginawa siyang reyna ng sindikato lalo na sa mga illegal gambling, mga ipinagbabawal na gamot, prostitutions at ang nakakagalit na kidnapping. Ang walang kamuwang-muwang na mga inosenteng mga bata na kinikidnap para ibenta sa ibang bansa. Aba, at palaban ka talagang babae ka ha? Baka nakakalimutan mong may atraso ka pa sa akin. Sa tingin ko, kailangan mo na kitang gantihan eh. Fight me then. Sure, honey. Itinutok ni Hailey ang baril sa aking dibdib sabay ngisi. Hindi man ako kinabahan ay naging alerto ako sa kung anumang oras natatama ang bala sa aking katawan nang may dalawang malakas na putok ng baril na umalingaw-ngaw kaya napapikit ako at ninanamnam kung gaano ba kasakit ang mabaril. What the fucking shit is this? Malakas na sigaw ni Hailey. Agad ako napadilat sa matinding gulat dahil hindi ako ang natamaan ng bala ng barila kundi si Hailey na duguan ang balikat habang nakahiga sa lupa. Habang ang hawak nitong baril kanina ay ngayon ay nasa malayo na mukhang tumilapon. Parang mga ninja na nagsilitaw sa paligid ng mga tao na kanina ay wala at mabilis na nilapitan ang duguan na si Hailey na nagpupumiglas pa. Pinunasan ito ng mabilis na isinakay sa parating na mobile ng polis. At ganoon na lang ang labis kong galak nang makita ko na patakbong palapit ang walang iba kundi ang kakambal kong si Lander. Kahit araw-araw akong nabubwisit dito ay parang gusto ko itong yakapin ng mahigpit ngayon. Alam kong siya ang nagpaputok ng baril dahil na rin sa hawak nitong baril. Iniligtas ako ni Lander. Pero bago pa man makalapit si Lander sa akin ay may matigas at malaking braso ang pumulupot sa aking katawan na aking ikinasigaw. Sisipain ko na sana ito sa paa nang maamoy ko ang pamilyar na pabango. Honey babe. Boses ng kilalang kilala ko. Agad ako napatingala dito at ganoon na lang ang pag-awang ng aking bibig. Bago pa man ako makapagsalita, isang matamis na halik ang ibinigay sa akin ni Drake. Malalim at nakakapugto ng hininga. Drake? Yes, it's me. Malamlam ang mga matang nakatingin ito sa akin. Paano? Hindi ba't nasa ospital ka? Humarap ako sa kanya at mahigpit ang pagkakayakap ko habang nakatingala kay Drake. Ngumiti ito sa akin at hinawakan ng aking pisngi. It's very long story. What do you mean? Pagtataka ko, mukhang meron akong hindi nalalaman. Mukhang hindi na kailangan na sa bisyo ko dito. Total naman ay mukhang hindi na kayo maistorbo. Biglang singit sa akin likuran ng walang iba kundi si Lander. Ngumisi si Drake. Thanks buddy, you're the best talaga. Sumaludo pa si Drake sa aking kakambal. Lander! Tawag ko sa kanya. Siguro naman hindi ka nagalit niyan, sisi. Lumapit ito sa akin na tinawakan ako sa ulo na para ba akong isang kuting kahit na nakayakap sa akin sa Drake. Ba't ako magagalit sa'yo? Wisit ka talaga. Pairap kong sagot dito. O si? Hindi ba yun nagagalit? Umasim ang mukha ko at bumitaw kay Drake pero ito ay nanatiling nakayakap sa aking katawan. Kasi naman, ilang beses kitang tinatawagan, ang hirap mong matawagan. Masyado kang dad na dad kay Tina. Butit hindi nasusuka sa iyo yun. Pangaasar ko rito. Biglang nagbago ang timpla ng pagmumuka ng kakambal ko nang mabanggit ang pangalan ng kanyang girlfriend. Of course, she didn't. Honey babe, bulong sa akin ni Drake. Ikaw na ang bahala mag-uwi dyan, Freemanger. Baka kung saan pa mapunta ang usapan namin. Sabay talikod ni Lander sa amin. Hoy! Malakas kong tawag dito pero ito ay hindi man lang lumingon at nakita ko na lang na sumakay na sa big bike nito. You should thanks your twin brother for saving you first. Honey babe. Sus! Hindi na kailangan. Understood na yun. Ang kulit mo talaga, honey babe. Kaya namiss kita na sobra eh. Malakas ako napatili nang bigla na lamang niya akong buhatin. Hey Drake! Put me down!
Hindi ka pa magaling at marami ka pang sugat sa katawan. Pag-aalala ko, malayo naman sa bituka, honey babe. Don't you worry about it. Ipinasok ako nito sa sasakyan nito habang marami pa rin ang naiwan ng mga pulis sa mga Sa isang buong araw na ito ay napakarami na agad ang nangyari. Pambihira lang talaga dahil ang buong akala ko na nagkataon lang ay planado pala lahat para mahuli si Hailey. Nagkita kami kanina sa city jail ni Mika kasama ang nobyo nitong si Kevin na busy sa kakatipas sa hawak na iPad. Maraming ikahaharap na kaso si Hailey at ang pagkakaalam ko ay habang buhay na pagkakakulong ang hatol sa kanya. She turned insane dahil nagsisigaw ito at nagwawala. Dapat lang sa kanya iyon dahil mukhang may lahi rin silang may saltik sa pag-iisip tulad ng pinsan niyang si Paniki na si Faye. Habang ang kakambal ko naman na si Lander ay nawala na parang bula. Tukmol talaga. Heto namang isa na sa Drake na akala ko ay comatose ay nagkukunwari lang dahil may isa palang mata si Hailey na nakamasid sa akin. Kaya napagdesisyonan ng dalawang magkaibigan na Drake at Kevin na makipagkuntsaba kila mommy at daddy. Siyempre ang mastermind ay ang magaling kong kaibigan na si Mika. Lahat pala ay scripted hanggang sa pumunta ako sa bagong bahay niya at sinanay pa ako matutong humawak ng barila. Ang hindi lang nila ina-expect ay ang mabilisang pagsulbot ni Hailey. Hindi naman namatay ang mga kasama kong bodyguards kundi sugatan lang pala dahil ang mga nasawi ay ang mga tauhan pala ni Hailey. Langya, kung todo pa ako pag-aalala at halos mamatay-matay sa pag-iyak para lang maalagaan ko si Drake at nang mapabilis na ang pagising nito. Yun pala ay nag-uusap na sila ng magulang ko na magkunwari. Ang galing din sa aktingan ni na mommy at daddy. Pwede na silang maging artista habang si Dracula naman ay feel na feel ang pagkaratay. Nasapa ko pa nga sa panga ang buwisit. Nagkaroon lang ito ng minor injury sa balikat pero wala itong pinsala sa ulo na unang sinabi ng doktora. Lang yan doktor na iyon. Gusto ko sanang sugurin kung hindi lang ako pinigilan ng buwisit na si Dracula. Honey babe, pupunta tayo sa Sunday sa bahay ni Dustin. I know, you missed your friend and their daughter. May celebration sila for their upcoming big events. Lumapit sa Drake sa akin habang may hawak na phone sa kamay. Ako naman ay tamang upo lang sa couch dito sa labas ng veranda para magpahangin habang umiinom ng lemon tea. Napatingin ako sa kanya kahit naasar pa rin ako sa pagmumukha nito ay nawala iyon nang mabanggit dito ang kaibigan ko. Okay, let's go. Honey babe, Sunday pa naman. Gusto ko ngayon na eh. Langya ka. Pagtataray ko. Samahan mo na lang ako mamili sa mall para sa pasalubong natin sa anak nila. Pilit ng ngiti nito sa akin. Matalong ko siyang tiningnan. Kahit asar pa rin ay sige na lang dahil gusto ko rin naman na bilhan ng gift sa Trisha. Matapos ang ilang oras ay nandirito na kami sa loob ng sikat na mall. I bought a lot of toys and stuff for Trisha and for my beshi Tanya, as well for being her pregnancy. Hindi naman nagreklamo si Dracula kahit na ang card nito ang ginamit kong pang swipe. Nang masatisfy sa aking pinamili ay nag-shopping na rin ako for myself. Bumili na rin ako ng ilang gamit dito para hindi ito mukhang gusgusin kahit nasa loob lang ito ng kanyang castle. Minsan kasi puro may butas na t-shirt ang suot nito at kupas na maong na pantalon, lalo na kapag trip nitong mag-painting. Para itong hindi lawyer kundi yagit na nakatira sa ilalim ng tulay sa overpass. Hindi naman ito nagreklamo na halos kalahating milyon ang pinamili namin ilang oras pa lang dito sa mall. Ito na ang araw ng linggo, maaga pa lang ay nagising na ako. Kung todo paganda pa ako sa aking daily routine. Trip ko kasing maging maganda lalo pa at hindi lang ako ang bisita ni Tanya sa kanilang mansyon ni Dustin. Kasama na doon si Hannah at Grace. Hindi ko lang sure kung makakahabol si Mika lalo pa at busy ang schedule nito sa work. Nalungkot lang ako dahil wala pa rin response kung may nakakita na sa kaibigan namin na si Aryan, that dumb jerk Alex. Ilang beses na akong pinapakalma na Drake sa tuwing tinatanong ko sa kanya kung nakita na ba si Aryan. Ang tanging sagot nito ay wala pa. Talaga namang parang Armalite ang bunganga ko sa kakamura dahil sa damuhong Alex na iyon. Ayoko siyang makita at baka lumipad lang ang kamao ko sa kanyang pagmumuka. Suot ang fitted long sleeve na kulay brown, nakita ang aking cleavage with matching leather dark brown miniskirt from Dolce & Gabbana at ang latest black knee-high boots from with the same brand. My cute handbag from Prada to match my outfit for today. And of course, hindi ko naman makakalimutan ang sunglasses ko.
Meanwhile, kung paano ako pumorma ay napaka-opposite naman ng isa dyan. Simpleng t-shirt lang ang suot nito at naka-cargo pants with sneakers. Para lang itong magjo-jogging sa labas ng park. Yan ang susuot mo? Sit ako kay Drake nang pumasok na ito sa driver's seat. Yeah? Why? Wala man lang kadating-dating ng forma mo. Busangod ko. Kumunot ang noon nito. You don't like my outfit? Yes, magpalit ka dun. No, that's okay honey babe. Hindi naman presidente ng Pilipinas ang kaibigan ko para magsuot pa ng Amerikana. Piloso po nitong sagot. But, hoy! Para itong bungol dahil nagulat na lang ako nang pinaandar na nito ang kotse. Gunggong talaga. Wala man lang kaalam-alam sa fashion. Bahala ka nga sa buhay mo. Sumangot ko sa kanya. Matapos ang ilang oras ay nakarating na kami sa mansyon ni Tanya. Kahit na matagal ng kaibigan ni Landers si Dustin at matagal ko na rin itong kakilala, ay itong unang beses ko makakapunta sa mansyon nito. In fairness, maganda ito at maaliwala sa mata. Ibang-iba sa castle ni Drake na sa unang pagpunta pa lang ay matatakot ka na dahil masyadong dark sa labas. Kasama na doon ang kulay ng castle dahil sa kalumaan, bagamat naalagaan naman. Kung hindi ka pa mapupunta sa likod bahay ay hindi mo makikita ang napakaraming iba't ibang klase ng mga bulaklak at halaman. Agad naman kaming nakapasok para makapag-park ng sasakyan. Nagliwanag ang maganda kong mukha nang makita kong patakbo ang super magandang bata na mukhang manika na walang iba kundi si Trisha. Kaya dali-dali ako lumabas ng sasakyan at iniwan sa Dracula. Malaki na siya para hintayin ko pa. May Trisha! Malakas kong tili. Malaki ang pagkakangiti na tumakbo ang bata sa akin. Yumuko ako at pinaulanan ito ng halik sa buong mukha. Oh God! Namiss kita, Trisha! Miss you too, Tita Lian! Matapos ng tagpong iyon ay tinawag ni Dustin ang kanyang anak para ipakilala nito sa kanyang kaibigan na walang iba kundi si Drake. Aba, bagay din pala kay Drake ang maging daddy. Bigla ako napangiti. When kaya? Nakita ko ang maamong mukha ni Tanya na napakaganda sa suot na floral dress. Macho pa talaga sila ni Trisha. Ang gandang buntis mo naman, Tanya. Ang tindi talaga ng Dustin na iyon. Sinunod ang pagkikita ninyo at ngayon ay nakadalawa na kayo. Diretsang salita ko. Biglang nag-blush ang magandang mukha ni Tanya at lumapit ito sa akin at bumulong. Shh! Quiet ka naman. Nakakahiya. Imbis na makinig sa kanya ay tinawanan ko lang ito. Nahiya pa talaga wala naman dapat na ikahiya. Ikaw, mukhang nahiyang ka kay Drake mo Parang dati lang para magkakaroon ng World War III. Ngayon, ano na? Panunukso pa nito sabay ngisi. Ako naman ang nag-blush ngayon. Bigla tuloy nag-flashback ang unang pagtatagpo namin dalawa ni Dracula, kung saan ay palaging kumukulo ang dugo ko sa kanya.